Ako, suspetsa ko dito, mga kababayan, mahihirapan talagang kumuha ng asylum. Siguro ang sinabi ng Netherlands, oh, total naman, Germany ang nagbigay sa iyo ng Schengen visa o Schengen visa. No? Idaling ka namin doon. Ang tanong, kung may mga kapulisan ng kasama o kung may mga escort habang dinala sa Germany. Yun ang tanong natin, no, mga bossing. Sabi dito, this was revealed by Joel Vega, a Philippine-born Dutch national, citing an informant. Hindi kaya yun si Joel Villanueva, Joel Vega, yung yung kaaway niya. Ano po? Ano kaya pangalan nun? Yung kaaway ni Roque. According to Vega, the Dutch Immigration and Naturalization Service, IND, terminated. Aray ko po, bes. Terminated Roque's application on June 10 and turned over his case record to German authorities. Ayan ho ha. O baka sabihin niyo, fake news. Terminated Roque's application para dun sa asylum. No? Siguro ang inisip nila, since binigyan ka ng visa ng Germany, ipasa ka namin doon. Di po ba? Ipasa ka namin doon dahil hindi kami makakapag-desisyon dito dahil mukhang nagsisinungaling ka naman, no? Iba yung sinasabi ng Pilipinas at may katibayan sila. Sabi ni Princess Paris, pag hindi siya nakakuha ng asylum, doon na siya kukuha ng asylum sa Mars. Ay, naku po. Tanong natin sa Mars kung tumatanggap sila ng nagpapatopless doon. The IND conclude Roque's application on June 10 and forwarded the case to Germany in accordance with the Dublin regulation. Because Germany issued the Schengen visa, they are now responsible for, yun na nga yung sinasabi ko. No? Total, yan, nabigyan nyo naman ng pagkakataon na magkaroon ng visa, kayo na ang bahala dyan. Total, may visa na sa inyo. Bahala na. So, wait lang. Ngayon ko lang na-analyze. Babalik tayo dito sa page 1. Sa page 1, babalik tayo. Ang sinabi, terminated na. Yung kanyang application. Yan pa naman ang pinagmamalaki ni Roque. No? Hindi nila ako pwedeng hulihin dito kasi may nakafile akong asylum. Dito sa Netherlands, kaya hindi nila ako pwedeng arestuhin. Kaso terminated na. Ibig sabihin, uubra na at pwede na yung Interpol. Kasi wala na, terminated na yung application. Di ba? Naku po. Ang tanong, kung siyempre gagawa ulit ng panibago yan ng pag-a-apply si Roque. Kung sakali man sa Germany dahil ibang bansa na naman yun. Di ba? Naku po. Ibig sabihin pala maaari at pwedeng masikwat to ng Interpol, mga kababayan. Tuloy natin to, no? Because Germany issued the Schengen visa, they are now responsible for his case. A Schengen visa allow non-EU citizen to visit the Schengen area, a group of 29 European countries for short stay up to 90 days. Ayan. These visas are primarily intended for tourism visas, business or visiting para pong B1, B2 ng Estados Unidos, mga kababayan. Pang-tour lang po, no? Pero hindi ka pwedeng lumagpas ng 6 na buwan kapag ka B1, B2 ang visa mo sa Estados Unidos. Ganon din po sa Schengen visa, mga kababayan. On the other hand, the Dublin regulation is an agreement between EU member states that determine which country is responsible for considering an asylum application. It remains unclear if Roque, kung merong mga sumamang pulis, kung merong mga naghatid kay Roque to Germany by Dutch police as typical
required when transferring responsibility under EU deportation rules, Vega said. So, wala na sa Netherlands si Roque, kung gano'n, 'no? Base po dito sa pagkakaintindi natin, sinipa na papuntang, Germany. Roque had maintained it in recent months that he could not be arrested while his asylum petition was under review. Eh, kaso terminated na, Roque. Naku po, mga kababayan. Uy, kayo diyan sa comment section, huwag kayong tutulog-tulog. Baka mamayang gabi biglang sabi, eto na po, nakakuha na, naaresto na ng Interpol si Roque at iuuwi na po ng Pilipinas. Eh kasi terminated na eh. No, yung pinagmamalaki niyang asylum eh. Na ano na eh. Um, Tas nasingitan yung oras na wala siyang aplikasyon ng asylum. Nasikwat siya. At tabayanan ko nga mamaya, no? Antabayanan ko mamaya yung channel, yung page ni Roque. Papanoorin ko kung nakakapag-live. Baka po pag nagla-live ulit, yung kumbaga AI yung ano ba tawag doon yung nasa likod, green screen yung nasa likod para hindi malaman kung nasaan siya ulit. Kasi sa Netherlands, nakakaano na eh, nakakalabas-labas na, nagpapakita kung nasaan. Kasi nga, protektado nung application niya ng asylum. Eh ngayon, ang sabi dito is um, ano sabi? Wala na, terminated daw. Tas sinipa papunta ng Germany o ipinasa papunta ng Germany. Tingnan nyo nga, ay, check nyo nga si PNP Chief Torre, si PNP Chief Nicolas Torre III. Kung ano ginagawa ngayon. Baka magpapaalam, mag-work muna po ako. Oh, baka sabihin, work outside the country. Naku po. Roque faces a human trafficking case in the Philippines and is the subject of an arrest warrant issued by a local court. There is no confirmation yet whether Roque has filed for asylum in Germany. Eh, hiwalay ho yun, mga kababayan. Separate po yun. Eh, tingin ko naman, nung si Roque, nung lumantad na ho, mga bossing, nung naalala nyo, dinala na po sa Netherlands si dating Pangulong Duterte. Eh baka nakapag-apply na si Roque nun, same day eh. Di po ba? O siguro mga ilang linggo, eto, may tsansa o may pagkakataon na ganyan nga, na masingitan si Roque nang walang naka-apply na application ng asylum. Di po ba? Oh, yun yung pinagmamalaki niya. May asylum ako, may application ako ng asylum kaya hindi nila ako pwedeng arestuhin. Yan ang pagmamalaki ni Roque. Ito naman, yung ito si Nicolas Kopman naman. Oh, patuloy pa din kung ano-ano yung mga ginagawa at mga inuuna. Lalo na nandiyan na si Arlene Kayumanggi. Paa pa lang yan, ulam na. 'Di ba, Arlene? Oh, paa pa lang, ulam na.